for Caloocan kasi the prices, 20 minutes. The prices are high when it comes to selling the recyclables. Pero itong isla na to, their problem is, it's very expensive to transport yung waste. So, yung bentahan dyan, nasa piso na lang yung PET, 50 centavos, kasi pambayad pa nila sa transport eh. So, medyo isang consolidator ito, nag-invest siya na simple technology lang naman. Kunyari, PET bottle, pagpasok niya, hiwa-hiwalay na yung cap, hiwalay yung PET, at hiwalay yung label. So, hindi siya ganun ka-high-tech, pero nakakatuwa lang na. Tapos meron silang baling equipment para mas less yung gastos pang transport. So, malaking bagay yun kasi mas maraming makikinabang pababa. Lalo na yung mga nagre-recycle. Yun. So, digital tracking sa Legazpi, ginagawa na nila talaga yung nire-recycle nila, collected na ng city on different days yung mga recyclable materials kada barangay. So, sabi natin, when it comes to EPR, para makinabang yung barangay, for example, kung hindi man yung barangay, yung junk shop doon sa lugar na yun, yung recycler sa lugar na yun, kailangan nilang robust yung data at napansin nila digital. Ako, intimidated ako sa digital. Again, hindi naman po ako, alam ko po hindi halata, pero hindi po ako millennial po. Alam ko, nagtataka kayo, ano ko siyang bata? Hinaamin ko po, Gen X ako. Pero anyway, sila, ang simple ng ginawa nila kasi, so every time the city collects per barangay, they record, they take a photo, they weigh, and then date time. So it's good. If I were an auditor, I would easily audit. Go. This is correct and this is, they're not lying. So it's simple system lang with an app and then it's connected to the city enro office of the city. They have a dashboard there na they can track, they can consolidate data. And they have to report to EMB, Region 5, and DILG. Di ba? So ito, madali nila ma-generate din yung records. At the same time, yan, no? So, simple drop-down menu, ilang kilos, what type of waste, segregated ba siya or not, ano yung volume or weight, anong barangay. So, it's cute. It's simple, it's nothing fancy. Yeah, it's cute. So, next, repurpose. Sometimes we call it, this is a DOST technology that they transfer to the women waste warriors of Barangay 412 in Manila. Although this is called recycling, technically if you use 10 arts, it's actually repurposing. Kasi repurpose ang sinasabi niya, dapat magagamit yung discarded products or part nito into a new product with a different function. So dati, Coke 2-liter bottles, anong function niya? Lalagyanan ng Coke. Pero dahil ni-recycle or ni-repurpose, mas accurate yung repurpose, naging new product siya with a different purpose. So kaya repurposing siya. Although technically hindi masamang tawaging recycling to. Recycling naman din ito talaga. Pero pag 10 hours ang basihan, this is repurposing. Yung super paso, yan. Urban container gardening, tires. May mga gamit ang tires, di ba? Pwedeng gawin mong furniture, pwedeng gawin mong hump. Ano pa nakita yung mga used tires? Gamit nga na hams yung kasi Garbage bin? Gulong mo dapat. For gardening, yung mga planting pots. Ano pa po? Hump. Swing, oo. Humps. Di ba yung yung buong gulong mismo yun? Gulong, hump. Swing, ano pa? Chinelas, actually. Step in. Yung sa mga farm, nakikita ko, lalagyan yung sa dragon fruit. Sa swimming pool? Opo, Anti-slip? Hindi, ginagawa nilang, Hump. salbabida. Kasi it floats. Yung interior ng tire. Totoo. So, ang daming pwedeng magamit dito, repurposing siya, yung daming function eh. Yung malalaking gulong. So, yun, tire pa lang yan. By the way, EU JEP is not just about plastics. Any circular economy, yun po covered ng JEP. EU JET projects. So, pwedeng textile, pwedeng rubber, pwedeng kahit ano, organics. Ito isang example ng repurposing pero medyo industrial scale na pag private sector. It's okay, we should support these initiatives, green enterprises like yung metal barrel na repurpose o kaya yung mga leather na used leather. And then eto, familiar ka dito Sir Sam?
May makikita kayong mga familiar faces dito. Mr. Sam tsaka si Yusek Te. Hulaan niyo ba kung saan ito? Old Hospital. Sa Tala, specifically sa Tala North. Dr. Jose Rodriguez. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So, when we visited din, hindi ko napansin na there's something na bago. Eh, kung yung pala na-repurpose, yung mga mga metal, tawag yan? Spring beds. So, naging tambayan na yun, no? Yan Okay. yung nung beds, tawag doon? Basta! Higaan siya. Naging nire-purpose. Bed frame, bed frame. Bed So frame. bed frame na may spring, thank you po. And then nire-purpose. And then ito rin, no? Hindi ko rin napansin na mga bed frame pala siya. So we were there last May. And then ito sa Dumaguete, meron silang, ewan ko kung familiar kasi St. Paul. Metro Manila to eh. Dumaguete. Pero familiar kayo sa Coco Choir? Oh. Yung mano-mano, yung tatlong kanal, nakakagawa ka ng lubid. Pero coconut choir yun. Pero tinry na St. Paul's Dumaguete, what if gawa tayo ng lubid using single-use sandbags? Pero this was 15 years ago. So St. Paul University Dumaguete Sandbag. namin nakita to. And then, meron pang ibang repurposing. This is in Baguio. It's a woman-led organization. Marami siya mga na-inventong products sa plastics. This is more commercial grade sa Davao kasi yung Cherry. Barotec. Gagawa siya ng mga recycled furniture and Oo. ano yan? Tama. Skateboard. Dito pa rin nasa So, surfboard. skateboard yan, no? Meron daw silang surfboard model pero hindi pa masyadong kasi medyo mabigat pa. Envirotech. So, pero naka-display daw sa Siargao. Windows, Pero yun yung windows, continuous windows. improvement. And then, eto, repurpose. We were in Samal. 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 Naalala mo to? Pinakita ng friend mo. City of Samal. Ano siya? Sa beach, kasi sa Samal, may harang, Ano tawag Seawall. barrier. So para hindi Seawall. rin pumasok yung trash sa kanila. So para medyo... Seawall nga. Actually, dati akala namin, ang purpose nun is para hindi lumampas yung mga bata. Dun Akala sa... ko rin. Yes, pero Dito na kayo lumangoy. Oo, hanggang doon lang yung paglangoy. Pero yung purpose pala nun is para yung mga trash, Mga hindi garbage. pumasok sa kanilang vicinity. And that's made from repurpose. May mga screens rin sa ilalim. Plastic bottle. Floaters siya, normal float boy, parang boy. And then remanufacture. Ito naman ang remanufacture is new product with the same function. Kanina yung repurpose is Manufacture, no? product with the different function. Ito kasi same function, like yung mga cartridge. Di ba may namimili niyan? O, pag namili niya, konting kalikot, yung remanufacture back to cartridge. So same use. Kaso, So katulad ng lumber, ganun same use pa rin. Ang refurbish is refurbish. i-upgrade mo yung product in a state na para siyang brand new. Refurbish. So, pag pumunta ka sa mga Green Hills, yung, di ba? Ano, may tawag dyan. Hindi remanufacture ang tawag nila pag bibili ka. Ano to, brand new? Hindi, ano po yan? Refurbish yun. Halata talagang brand yung mga mayayaman ng LGU Caloocan eh. Hindi sanay tumingin-tingin. Recon! O yan! So nakikita ko sino talaga yung mga katulad namin. Gusto natin mag-circular economy. Recon. Pero syempre gusto natin ng safeguards. Ayaw ko Repair naman na. ng Oo. recon pero actually 1 year lang din tatagal. So tsagaan talagang Recon dun. hanapin. So pero refurbishing is recon na medyo sa cellphone recon ang tawag eh. Repair. Kahit yung mga vehicle na mga parts or machine parts, i-refurbish mo para parang brand new yung performance niya. Repair. Hindi Repair. bago sa atin ang repair. Lumabas lang tayo. Dahil Basta nag-repair. lumabas tayo. May makikita tayo repair shops. Repair shop. Ito, payong. Ano pa? Electric fan. Sapatos. Refrigerator. Oh, mga watches, repair eh. So pwede natin gawin yung repair. Pero gusto rin natin, under EUJP, we want to build a business model. Business. We don't want it to be just an environmental project na isa-subsidize natin forever. Gusto natin business model. Example, sino ang kilala niyong repair business model na yumaman? Dahil anchored yung enterprise niya sa repair. Mr. Quickie. Mr. Quickie. Punta ka sa lahat ng SM doon sa basement or kung saan.
Di ba? Mr. Quick. Pero kung ako naisip ko yung panahon na yun, yaman ko na siguro. But then again, hindi tayo nagkakalat ng CE, di ba? At least, tingin ko naman. Pero hindi, we want those business models. We want a Circular economy, self-sustaining Mr. Quick. business model. Kasi kung hindi, subsidy ang aabutin natin. Even yung mga kahit yung preventive maintenance, kami, for example, may project kami before, nagpapatraining kami on how to kalikot the... Repair. Kasi minsan hindi properly trained yung ating tricycle drivers kung paano mag-preventive maintenance ng mga sasakyan nila. Di ba? So ito, properly, NDPPA mismo ang nag-train. Sila mismo yung galing sa Kawasaki, Suzuki. So sila mismo yung nag-train. Pero, that reduces it for being becoming waste. Kasi hindi pa siya nasisira, hindi mo kailangan i-repair. So, pero nape-preventive maintenance mo na siya. Katulad dito, the electronic shops, maganda sana kung may electronic shops repair, no? Problema ko lang, minsan nagpa-repair ako ng cellphone, may naiwanan lang ako, pagbalik ko, kinokopya yung data ko. Sabi ko, ba't dito na-transfer yung data? Sabi ko, akala ko nga, na-delete ko na yun. Yung pala, parang hindi pa pala. Ay, binawi ko. So technically, simula nun, gusto ko na sa authorized repair shops tuloy. Pero kung meron tayong safeguards, maganda sana eh. Kasi naman tapon tayo ng electronic. Hindi naman ako kasing yaman ni Sean na... Hindi, joke lang siya. Nare-recover yung data. Hindi, ano sa Samsung ko, 5 minutes, 10 minutes na lang ako. Data Samsung recovery. ko, ilang years na to eh. Tinatsaga ko pa rin. Basta pag bumagal na siya, hindi ko na talaga kaya. Kasi Andun pa yung mga minsan, data. minsan talaga pinaplano talaga ng manufacturer yan, ang tawag ng plant obsolescence. Wala kang ginagawa, inaalaga mo yung unit, pero dahil upgrade ng software, nakakainis lang. Pero dapat magkaroon tayo ng plant obsolescence law. Sa European Union, meron silang anti-plant obsolescence law. Nagsaset sila ng minimum number of years na dapat hindi pwedeng i-import sa bansa namin to, hanggang dyan ka lang. Okay. Yung bibili ako sa Lazada minsan, yung headset ko kasi nawala yung original. Meron agad Bumili bagong ako. model. 1 week lang, order na naman ako. So puro electronic waste. Bibili ka ngayon, bukas may model na Pero bago. naiinis ako kasi wala akong mabila na original kahit 800 pesos ang bilhin mo. Anti-obsolescence law, no? Sinasadya. Pero that requires a national law. Dapat. Okay, reuse. Malapit na tayo. Reuse. Sorry, 8 minutes na lang ako. Reuse. Okay. Is reuse. Tsagaan lang talaga. Ito, okay po ito. Ito rin, sa Baguio ko pa binili ito. Kalkalan nga lang talaga matindi. Ganda. Itong price hindi. May nabigay sa akin. Pero ito okay. Ito sa Baguio. Ito sa Ganda, Cubao. ha? Kasi, hindi. Problema ko rin kasi malaki ako eh. Yung nabibili ko dyan sa SM. Parang James Bond. Hindi, parang tsaka kati. Parang polyester. Hindi nyo pa natatanong sensitive skin. Hindi to. Pero ang sarap lang kasi. So, sensitive po kayo, sensitive yung balat na ito. Pero isang example, isang ukay-ukay, also segunda mana, charity. Even during the Caritas. disaster, pwede po ba mag-donate kayo ng mga damit? Huwag naman, minsan Segunda request lang mana. ng Red Cross, huwag naman kayo mag-donate ng basahan. Pero at least yung magagamit, na-reuse pa rin yung disaster preparedness. Donate ng drip. So, eto, may reuse. Dapat ang refilling should be out there. It should be Zero waste refilling rethink or something. Hindi reuse. Gusto ko lang sabihin dito dahil meron nagkataon na nagre-refill Yes. itong sa Ormoc. It's a Fisher Folk Ormoc. Association. Naungan Fisher Folk Association. So, minsan kasi pag nagre-refill, minsan may dadaan na kliyente, hindi nila mapagbentahan. Ay, wala akong dala eh. Sorry po, hindi, alam naman ganun. Pag sabi niyo, sige, wala kayong dala. Meron po kaming mineral water bottles, pwede nire-reuse namin. Pero dagdag kayo ng 5 piso. So, yung ibang mga kliyente ngayon, nagdadala talaga ng sarili nilang container. Yung mga Zero waste detergent, refilling liquid station. detergent, mga fabricon. Kaya sabi ko nung unang tinanong ko, ano itong 35-40? Yung pala 35, pag may dala kang sarili mo lalagyan. 40 kapag magre-reuse ka ng mineral water nila. Doon din namin nalaman na yung presyo ng packaging, parang it could be between 30% to 50% ng presyo na binabayaran natin. Bili tayo ng bili na sachet, hindi yung produkto yung binabayaran natin. But nung Packaging. bayad natin yung packaging, nakainis din eh. At saka pero sabi namin, huwag kayong bibili ng mga pang-refill na chipipay na produkto. Ayaw mga associate yung chipipay na dishwashing liquid
Yung tipong 10 beses ka na nag-ano, may grasa pa. Di ba? Ay, gusto natin, social lang. Actually, pag may bagong shipment, yung membro ng NAFIAS, una sila, uy, distribute muna sa atin. Kaya konti na lang din yung nasa store nila. Kasi nakita ng mga membro how good the NAFIA. product quality was. Ito rin, actually, nung pumunta, kasi this project also has GEDC elements. We have persons with disabilities, gender equality groups, Jets. including LGBTQI, plus social inclusion groups, informal way speakers, lahat po gusto nating masupport ang youth. So for example, dito sa Davao, when we went to Badyaw Badyaw. community na gustong ipasupport ng Davao City Government, ang ibang plano namin tanungin yung Badyaw community kung paano sila makontribute sa circular economy. However, when we got there, they have a business already there, buying ukay-ukay shoes and then they're cleaning it and then they're selling it. Although may problem sila kasi yung pwesto, no? Pero still, they are already doing circular economy. Correct. Reduce. Talaga yun. Oo nga, nakakaumay din pala. Itong picture, bakit po nandiyan si Boulder, hindi po reduce ng weight yan. Hindi po yun yung gusto ko sabihin kasi alam ko naman hindi kayo maniniwala. Kasi sabi ko dito, makaka-reduce tayo ng Santo bag kapag gumagamit tayo ng eco bag. No, di ba? How many times you use the eco bag? I have 5 minutes more. How many times you use the eco bag? That's the number of times you avoid single-use grocery bag na plastic. Or kahit paper. Kunyari may mga ordinansa yung mga cities na bawal na rin yung Santo bag. Paper, kahit paper. Saan po galing ang paper? Puno. Ang plastic, Oy. petrolyo. So, nag-avoid ka nga ng extraction ng petrolyo, tsaka hindi 100% nare-recycle forever ang paper, ha? Hinahabol mo yung fiber doon. The more you recycle it, madali siyang maubos. Yung fiber, kaya hinahaluan ng new fiber material. Pero ito, yung mga gantong initiatives, like eco bag, ito, familiar ulit kayo. Meron na namang familiar dito eh. Sino to? Basta, siya yung next speaker. Ay, hindi. Susunod pa kay Moigo na speaker. So, si Sir Richard at si Yusek Te, tsaka yung resident representative na. Yung eco bag na to, parang pwede natin i-underestimate, pero how many? Yun ang mahirap eh, yung avoidance. Ilang plastic bag or paper bags na avoid because we could reusing yung ating eco bag. Pero minsan, may nakikita ko, just some caution din minsan, that the alternative, not all alternatives are better. Example, nakikita niyo to, minsan may binibenta na ganito sa grocery. Buy eco bags, pay 15 pesos or something, 30 pesos. Plastic pa lang. Pero is this textile or plastic? Plastic yan. Sino yung nagsasabing textile? Sino yung nagsasabing plastic? Oh, may dalawang confident. Tatlo. The answer is plastic. This is non-woven polypropylene. Polypropylene. Busit pa ako dito eh kasi pag Naghanap bumili ako yun ng sa mall. sardinas, ang Sa dali mall naghanap mabigtal. Yung mga Sabi ko siya na ginagamit plastic sa yan. supermarket. Hindi ko ina-encourage siya pero subukan nyo Hindi man naman ng light. Eco bag. Pag nasunog siya, it behaves like plastic. Hindi tayo. Tayo lang naging abo. Siya gumagapang na nagkakrampol na gano'n. Non-woven polypropylene yun. Kaya I wouldn't, textile pa rin kasi ang tibay niya, tsaka organic. Reduce! So, even the big companies, the private sector is doing its part. For example, itong 3-in-1 coffee. Bakit kailangan mong ganito kalaki? Eh, samantalang po pwede nang mamaliit for the same amount of milligrams of product or grams of product. So, ang Nestle, for example, they reported 13%. Tinry nilang i-optimize by packaging. Kaya when we're discussing with some business students like in AIM or even university, kasi minsan pag nagmamarket sila, nag-justify nila, hindi na mahal kasi mukhang malaki. Yung Pero pala. actually, pinapalaki na. Pero it's not, we should, now, we actually because of the APR law, talagang nagre-redesign ng mga big companies. Hindi pwede yung pipit-pit yung walang headspace. Kailangan pa rin may hangin doon kasi puputok yung produkto. Pero at least may optimum amount of packaging per gram of product. Kaya na palang gawin naman. So, umpisa pa lang. And then ito yung nasa DOST ako, tinatry natin sa, may mga food companies tayo dito, di ba?
So ito po yung unang trabaho ko, 4.5 years, cleaner production. Dried Pupunta sa mga MSMEs, titingnan kung paano mapababa yung water consumption, resource consumption, chemical consumption, energy consumption. Pero gusto ko example dito yung hotel and tourism sector, if you have din yung mga ganito. Kasi may waste naman, hindi kailangan ng sachet, hindi kailangan ng mga single-use packaging. Ito, rethink. I have 5 minutes na lang yata. 2? Time's up! Ay, hindi pa, 2 minutes, hindi pa. Ha? Okay, rethink. Ito yung gusto natin siguro sa magka-idea tayo, dapat manggaling po sa inyo kasi yun po yung reference namin kung paano ano yung portfolio po ng CE Solutions na masusuportahan. Minsan po yung rethink, ito, ang dali kasi mag-isip ng recycling sanay tayo dyan Pero yung upper, sana magkaroon din tayo. Example, sa office, hindi naman kami bumibili ng Xerox machine. It's actually under a lease. It's actually under a lease. Hindi kami nagbayad para bilhin yung machine sa office. Long-term lease yun. Pag nasira yun, service ang binabayaran namin. So, alam mo, meron din sa government na gano'n. Long-term lease, di ba po? Pag nasira yan, ang problema yun ng manufacturer. Pangalawa, may encourage yung manufacturer na tibayan yung gawa nila kasi wala nang bibili ng produkto nila. Service sila. So, medyo may konting influence din yung make your product sturdy, hindi yung make it cheap and madaling masira para bumili yung mga tao. Pero this is another way of thinking. Like, pumunta tayo sa abroad. Ako, hindi ako nagsasubscribe. Ang mahal yung pachi. Ang mahal ng, roaming. Diyos ko, ilang Facebook lang, ilang photo lang sa Facebook ma-upload mo. 999, tapos minsan wala pa. So, ang isang maganda doon, hindi ka mapupunta ng abroad. 3 araw ka lang maggagagala. Bibili ka ng SIM, bibili ka ng pocket wifi, rental. Pagdating mo sa airport, rent ka, may deposit, pagbalik mo, the same airport na naman yung babalikan mo Balik mo. Hindi ka bumili. Baka nga yung machine na hindi pa mag-work sa Pilipinas, kaya minsan tatapon mo lang din doon dahil nakalock. So may mga ganun, it's rethinking yung business models para less yung waste. At hindi tayo, electronic waste pa to. So hazardous to kapag naging waste electrical and electronic equipment. Hindi to new, barong rental. Pag nininong ka, bibili ka ba ng barong every time? Kung model ka, syempre kailangan iba-iba yung mo. Pero wala naman tayong reputasyon na pinaprotasyon na, pwede na yung isa. Minsan nga naaamag lang sa process kasi ang katig-katig kasi ng barong. Pero kanyari si Ma'am Jo, yan, kailangan mag-invest talaga sa mga Pilipiniana yan. Sila yung mga staff ng council. Ha? Saan nga? Talaga? Hindi, di ba? Hindi naman. Or sa Sagala. Ay, hindi na. Wala na. Yung mga nagdininang, yung mga madalas kuning ninang. Sino ba mga madalas kuning ninang? Ako po nung high school lang kasi pagtapos nun, hindi na ako kinukuha. Hindi ko alam kung bakit. Pero rental Di ba? Hindi mo naman kailangan bumili, tapos mag-EPC lang, tapos next year hindi mo na magagamit, bili ka naman. Rental. Ito, yung refuse. Ito yung refilling. Kaya maganda nung makita ko yung pinresent ni Elmer kanina, meron kayong refilling So, ito QC, natuwa lang ako na meron silang kuha ka sa tingin. Minsan kailangan nating paututin ng konti yung branding natin. Pero kung sasabihin nyo ang Caloocan City Refilling Program, di ba, minsan boring. Okay lang din. Pero baka meron tayong something nakakaiba, like, buha ka sa tingin. Tunto ako mag-review. Ito rin naman, hindi naman kailangan local government Pwedeng ito co-op sa may tabi ng UP Diliman. Refill option. Back to basics. So yun, nagkaano sila mga iba-ibang refill station. Ito, sa Baguio, isang young woman entrepreneur na bisita namin. Talagang ginawa niyang lifelong passion yung paghahanap ng produkto, refill ng produkto. And sourcing materials locally. Hindi sa pagiging makabayan sa Baguio, pero dahil you enable reuse. If your materials are very close to your store, mas madali yung reuse, nababalik mo agad yung material, tapos malinis pa. Tapos hindi madaling mabulok. Kasi yun yung problema minsan ng refill Baka hindi medyo mas mababa lang water.
Ito, the cloth diaper making sa Women Waste Warriors, Cloth diapers, diaper malaking making. problema. Ito po pwedeng masolusyonan. Po pwedeng refuse ng plastic altogether, pero may alternative materials. Iba yung bioplastics ha. Minsan contentious yung issue ng